So happens na malakas talaga yung Bruno, number one, and nakakabigla yung mga pinapakitang malalaking plays ni Dax. So, yung mga ganong klase ng movements, yung kailangang tapatan ng Fnatic Onyx pagpasok natin dito sa draft. So, kino-consider ko na nga pwede na din i-ban yung Bruno. Ayun na nga, binana yung Bruno. Yeah, finally. Yes, kasi yan ang sinasabi ni Chantel kanina. At sinabi mo rin, Antianara, before the start of us talking once again na hindi mo na talaga pwedeng pakawalan yung Bruno. And at this moment, Fnatic Onyx Philippines, sila muli ang nasa blue side. So they got rid of the Bruno. Now, it's Falcon Esports probably, you know, kind of like knowing na talagang tatanggalin na yung Bruno ni Benny dito. So they're gonna have to think of something else here. Yung Luyi ni Super Friends, ang kanila na mga, you know, tatanggalin sa mga options ng FNOP. So with that being said, you still have a lot of other heroes here na available. Would you go for the Suyu once again kung ikaw ang Fnatic Onyx Philippines? But that means giving that show to the other side. So you're gonna have to give and take here. Isama mo pa yung Joy. Yeah. So I think the prime choice here is whether you go Suyu or Joy because the show could go either way depende kung saan yung gagamit. And as of that moment, it's gonna be the Joy indeed para sa FNOP. And so far sa buong serye natin, nagkakaroon ng trend na Joy wins games talaga. Nagiging joy to the world ang tipo ng ating serye. Nakikita din natin na for Falcon, kung kakayanin ba nilang i-execute yung Cho and piliin for this, sobrang laking dagok nun for Fnatic Onyx Philippines, pero mukhang ibibigay pa din yung Cho at this point. Open pa din yung Hilda, but I doubt na gagamitin yun ngayon ng FNOP. Cho and one more pick, iniisip ko kung yung pick ay for Super Friends. Now I'm thinking of it, kasi yung Eve, delikado siya pag ilalagay mo sa side ng Falcon Esports. Yeah. So, you could go for that Eve kung ikaw ang side ng Fnatic Onyx Philippines. Maybe what you were saying, yung Cho. Tapos yung Eve would really be a good combination for them. Mas mabilis sila makaikot sa mapa and they would also be able to deal a ton of those magic damage. Medyo mauubusan nga lang ng konti ng heroes dito. Itong si Kelra. But instead, they're gonna go for the Hilda. Tapos andun yung Eve. So this is the choice that they're gonna make. Ililiban nila ngayon yung Show. They're gonna go a completely different round or a completely different route. Tapos ngayon, idagdag mo pa yung Hayabusa. There were somewhat, really looking forward to this game. Grabe. Alam mo, in-expect ni Coach RC na pipiliin yung Eve kasi ang bilis ng Haya pick. Na the moment na napunta sa kanila yung draft, parang it was almost as if ano tawag dun, muscle memory, na Haya yung pipiliin. Now, ang magiging threat for this Hayabusa ay yung existence ng Hilda. So, if Kirk was able to parang makapag-clear, if makapag-clear agad si Kirk ng kanyang lane at makadalaw dun sa mga buffs, that will be a huge thing for Fnatic Onyx Philippines. But now for drafts, pupuruhan na si Kelra dito for sure. Kasi medyo at this point in time, si Kelra na lang naman yung inaabangan na damage dealer. So, Beatrix ang ibaban. Pwede pa sila mag 1-1. I think great ban din. Moskov, yun yung mga possible na iban ngayon ng Falcon Esports. Ang isa pa sa tinitingnan ko dito is wala pa silang tight grip on that Hayabusa once na mag-roam around siya sa map. So parang yung Cho could be a really good potential option para sa kanila dito unless piliin yan ng Falcon Esports kasi sila yung may first pick sa ating second phase ng draft. So they're gonna have an abundance of movement na pwede nilang gamitin but they're not gonna use that. Instead, yun yung tatanggalin ng Falcon Esports kontra dito sa Fnatic Onyx Philippines. They still have the lead though if they want to go and have some access doon sa ating backlines. It's also gonna give some pressure doon sa Hayabusa whenever it scales pretty early. So baka makatulong sa kanila yon. But now, the mid laner might be the choice here for Falcon Esports. You already have the Eve on the other side. Farsa ang tinanggal ng FNOP. So they might go for a possibility to go for a Valentina or an Aurora once again depending on the route na gugustuhin dito ng Falcon Esports. Yeah. Ang magiging worry ko lang, Valen, Avix sana.
Well, yung Vexana, kayang pigilan at the very least yung pagwawala ni King Kong kapag naka-electrifying beats siya as well as the Hilda. So, great pick yung Vexana and mabilis sila mag-clear sa mid. Kasi right now, hindi pa natin alam kung yung Hylos ay mapupunta sa XP or sa Roam. Meanwhile, for Fnatic Onyx Philippines, I think XP naman na yung Hilda. Yun yung nagiging trend right now. Ang magiging possible Roam nila, kung pipigil at pipigil lang, Ruby, pero hindi natin nakikita yung Ruby as much. Khalid, okay din. And then for Kelra, 1-1 Moskov. Johead din pala maganda. Ooh! Ayun, And the Khalid. There it is. I wanna know your thoughts on this, Auntie. Well, yung Khalid, parang yun na lang naman yung isa pa sa natitirang possible roamer na mabilis mag-clear number 1 but also mabilis umikot sa mapa. Mabilis din yung i-refill, so mukhang magsasabayan silang takbuhan. Si Leo yung pangalan, hindi natin patatakbuhin si Coach Leo. Leo yung, ano yung tawag yung Tiger ni Hilda. Pero bakit nga Leo yung tawag sa kanya? Tiger siya. Hindi ko rin alam eh. So, okay na yun. Tapos, Khalid. So, mabilis mag-clear sa mid, masasabayan nila yung Vexana na clear wave and mabilis makaka-rotate sa other lanes. Gusto kasi nilang pabagsakin din and mabigyan ng space at the very least si Kirk in this Hilda, I'd say. Final option, nagbibilang na. Si Coach Nyon Shower just giving out the final rules na kanilang susundin para sa kanilang huling laban sa seryeng ito. Tigreal is gonna be the final pickup of Falcon Esports. Napaganda na ng parehas na teams ang documentary para sa kanilang respective na bansa. Will it be Philippines? Will it be Myanmar? We are about to find out. Casters, pasok! At malalaman na nga natin ang sagot, ang katapusan sa storyang ito, umabot pa nga sa game number 5. Balik best of 1 naman tayo, nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. At para ihatid sa inyo, pinakahuling laro ng best of 5 na to, ay ready na talaga tayo, men. Sinong nag-akala na aabot pa tayo ng game 5? Alam mo, sapat na ang pagpapainit, sapat na ang, kumbaga, napainit na napabulusok na ang karburador na ito So, diretso na kagad tayo for game number 5. Oo. Pero Fnatic Onyx Philippines, hindi talaga nawawala ng sorpresa to. Again, medyo matagal natin inantay ito. Iritel, para kay Kelra. At ito na yung masasabi natin na yung napaka-agresibong laro, the ultimate spear of M6, Fnatic Onyx versus the ultimate shield na Falcon Esports ay magtatapat na umabot pa dito sa pinakahuli. This time around, it's King Kong on the Joy. Kung may isang pick na talagang masasabi natin na attributed kay King Kong dito ay yun ang Joy. Pero si Kirk napalalim ata ng masyado. Oo, medyo nabili yung trip niya doon kasi ang gusto niya ata ikyat kagad yung minion. Buti na lang ay nasa paligid din dito si Dax habang nag-aabang at sumisilip-silip lamang si Brusco dito. Medyo maagang kill at buti na lang napunta kay Royal Mid, hindi kay Dax. Kumbaga parang pinasigaw lang yung napakadaming fans ng Myanmar doon sa Malaysia. At si Brusco, mapapa-flicker din palayo. Falcon Esports, lamang ng isang kill pero hindi pa naman ito yung gold lead na talagang kayang mag-snowball ng dire-diretso. And as you said, mabuti nga na hindi sa Hayabusa napunta yung kill na yon. At I think the retribution there was used by Dax para makuha ang para ang nag-retry pero kay Dax napunta. Secured din. Pa-level 4 na rin naman ang pare sa jungle natin. And Kelra dito, maagang dalaw ang ginagawa ng kupunan ng Falcon Esports. Habang si Kelra, naku, binabaril-baril dito. May mga shuriken, may mga bala, pero nakaiwas pa rin sa kamatayan itong si Kelra. Pinyuri niya yung shadow na kumabit. Sinalo niya yung shadow para mapuri niya. Kasi imaginein mo kung hindi niya sinalo yung shadow na yon, makakalusot, makakapwesto, makakabanat pa ng isa. Pero dahil sinalo niya mismo yung shadow at pinyuri niya agad, ay nabuhay pa si Kelra doon. Yun yung mga maliliit na bagay na nagpapalakas talaga kay Kelra as a first turtle spawns. Once again, Fnatic Onyx Philippines ang nakakalamang at mukhang nauuna pa nga sa turtle na yon. Pero Falcon Esports, nasa magandang angulo si
Kid X. Okay, si Royal Mick ay nandun din. River manipulation na gamit na nga kaagad na ilayo! Itong si King Kong, ang unang pagongin na punta dito sa Falcon Esports, pero nakukuha na rin ng kill. Itong si King Kong, atras muna si Dax, hinahabol dito ni Kirk. Ayaw paglaruin, guguluhin lang talaga, pero magandang simula din naman para sa Falcon. Oh, parang quits lang. Ang naging trade doon ay Turtle para sa kill. Fnatic Onyx Philippines, at least hindi namatay si King Kong. Walang flicker yan. At si PX7 ngayon ay na-burn na ng flicker. And this is very important para sa mga Vixana users dyan. Alam nila kung gaano nagiging mainit ang pagbisita sa mid kapag na-burn na ang flicker. Oo, araw-arawin ka talaga niyan eh. Pero si Benny ay nag-aantay lang ng tamang pagkakataon para umatras. Pero sabi ni Kelvin, laban na ba? Brusco ay nandun. Wow! Nagamit na rin yung heavy score. Benny with that crucial kill. Grabe yun ha. Oh, the outplay coming in from Benny. At dito na nga natin makikita yung sustain din na meron ng Granger. Mas lalo na ko pag naka-Festival of Blood yan, mapa-fighter emblem, mapa-assassin emblem, ay napakataas talaga ng heal back o ng spell bump na nakukuha mo kapag tumatama ang inyong mga abilidad, katulad na lamang ng Death Sonata na tumapos dito kay Brusco. So far for Falcon Esports, nagiging maganda ang kanilang early game. And for Fnatic Onyx, kapit Pinas muna, Super Friends! Ay, sakto yung flicker doon habang si Dax ay napalayo na nga rin. Pero tinamaan ng Raging Sandstorm. Sakto din yung implosion. Habang nila pag yung river manipulation mula dito kay Super Friends. Habol muna dito ang Fnatic Onyx PH. Pero yung pinakahuling patak nung real world manipulation na hindi inabutan itong si Kid X. Oo, pero sulit na yun eh. Nakuha na rin niya doon si Dax at tandaan natin, isa si Super Friends sa talaga mga batikan na user. And alam ko yung mga Pilipinong magsasabi dyan na kapag last game ng serye, wag kang mag-iib. may malas daw yan. Pero wag naman nating isip, batiin nyo na lang kapag kaganyan. Oo, wala, hindi yan gumagana sa Fnatic Onyx PH. Oo, Super Prince yan eh. Tayin lang natin dahil napakaganda ng naging real world manipulation doon. Lamang ang Pilipinas sa turtle take na to, pero mauuna sa pwesto ang Falcon Esports. Sa tingin ko mas okay kung magsisimula ang Falcon dito kaysa tayo yung magsimula kasi natutulak tayo palayo eh. O yun nga, speaking of pagtulak, napalayo na rin din si Brusco habang yung Shadow Killer nagamit din. Walang quad shadow itong si Dax, pagkakataon sana na Fnatic Onyx PH. Pero napalayo din, Brusco yung namatay. Same with Kelra. PX7. And si Kelra dito ay napalikod na nga rin, hinahabol siya ni Royal King dito. Kong! Kailangan lang lumayo din para si King Kong sa likuran. Kirk ay nakakuha na with the double kill. King Kong ay buhay pa rin. Kirk dito, pwede pa siyang umampas. Nabuhay din itong si Super Friends. Pero extended na tong teamfight na to. Parang dito lamang ang Fnatic Onyx, kaya kailangan ding lumayo at maglubay dito ng Falcon. Oo, pang matagalan ang naging laban na yon. At dahil may sustain ang isang Hilda, hindi niya kinailangan umuwi. Quad Shadow ay nagamit na nga rin muli, kaya naman ang turtle na to ay mukhang mapupunta na sa kamay ng Fnatic Onyx Philippines at magtatay na nga ang turtle score natin. Si Benny Nata ay susunod, nagamit na rin ang Glorious Pathway at mukhang si Kirk ay maiipit, pero kung kulang sa lakas, kumapit sa grass. O yun na nga, nakakapit lang talaga sa grass at tinutunaw ni King Kong sa likuran si PX7. Hindi na malayan ng Falcon Esports na yung pinaka malumbot na hero dun sa kanilang komposisyon ay nilapitan na pala ni King Kong. Oo, napakahirap nun kasi lahat sila nakatingin kay Kirk. Kumbaga sabi nila, bigyan na natin tong Hilda na to. Kaso hindi nila napansin na nandun yung pogi sa likod. Na nandun yung real Sigma jungler doon sa likod at nahanap na nga sa PX7. Pinag-usapan na natin to, Burrito. Kapag walang flicker ang isang Vexana, agad-agad yang pupuntahan ng mga assassin. Matik yan no? And yan yung kahirapan talaga pag may kalabang kang Joy. Kaya nga iniisip ko yung mga Aurora, yung mga Vexana, lugi talaga sa mga ganitong klaseng hero kasi yun lang ang gagawin. Kunyari, Aurora, lalapitan ka lang, electrify business, pag nawala na kagad yung Pride of Ice mo, ang hirap na nun. Oo, babalikan ka na lang ng babalikan eh. Oh, shoutout sa mga hindi binalikan. Oh, Ayan. Buti pa yung Joy, bumabalik. Ayun nga, wait Ay, lang grabe si Super Prince. May ganun na pala ngayon. Si King Kong going in for Royal Milk. Glorious Pathway na gamit natin ng mga heals with the Revitalize as well. Kaya naman mabubuhay pa rin siya. Ganyan po kakunat. May elegant gem pang kasama yan. Napakahunat ng literal eh. Pero maganda naman doon, may mga spells and ultimates na nagamit. Kaya lang si Benny ata ang gagamitin ni King Kong para makakuha ng kanyang mega kill. Ayun na. Ito na. Nagsisimula na, Boss Burits. Napapangiti ka na rin eh. Napapangiti na rin ako, pero itong Quad Shadow ay kumabit, pero mukhang majojombag naman si Kid X at makakapag-free hit pa nga si Kelra. Kaya walang mamamatay. That's gonna be the flicker burn though para sa Tigreal at saktong-sakto ng burn niya bago mag-turtle. Yung ngiti ko, mas lalo pang lumaki. Malamang hindi lang ikaw nakakiti. Yung mga kababayan natin na nakasilip dyan at nanonood ngayon dito sa broadcast game number 5.
Para mga sa Fnatic Onyx Philippines, pumapabor na lahat eh. Pumapabor na nga. Lumalaki na rin yung gold lead. No? Kumbaga, yung ngiti ko parang may kasama na rin kiliti. Fnatic Onyx Philippines. Lamang ngayon sa ating turtle take. Though may chance pa rin naman ng Falcon Esports. Let's be honest, kayang-kaya pa rin mag-quad shadow in. Winnable pa rin yung teamfight sa 2K. Nagsisimula lang naman na nararamdaman mong parang di na kayong pumulag pag 4K na o 5,000 ang lamang. Oo, ngayon naman ay ang pinakahuling pagong ay hawak ng Fnatic Onyx PH. Ang ganda ng abante dito ni Brusco at ni Kirk. Pero si Kid X medyo na nainis na. Ayan na yung implosion. Dalawa na huli doon sa may electrifying beat. Sino magwawagi doon sa pagong? Super Breeze na ako ng Kid. King Kong pa rin! Ang makakasecure ng pagong na iyon. Habang si Royal Mick, ang target niya ay si Kera. Shadow Kill. Sino ng dalawang membro? Dito lang kupunan ng Fnatic Onyx Philippines at namatay na kaganitong si Dax. Habol pa ba dito ang Falcon? Hindi, iaatras na nila. Binigyan na ng Super Family. Ating kapatid Jutsu. Yun lang naman yung pangkontra sa Hayabusa eh. Ating kapatid lang, boss. Masasaktan si Super Prince, masasaktan si King Kong, pero walang mamamatay sa pamilya na to. Wala, nakita mo magka-holding hands lang dun si Super Prince at si King Kong. Sige pre, kaya natin to. And natagalan nga nila yung shadow kill na yun. Pero ang problema, si Kid X, ang plano niya ata ay hulihin itong si King Kong. Wala na namang purple buff itong si Dax for the second time. 8-5 na yung ating score at lumulobot, lumalaki na ang kalamangan. Lumulobo na talaga, parang tayo lang pagkatapos ng Noche Buena. 3.5k na ang gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. And for Falcon Esports, kaya pa rin pumalag. Ayoko nang ayoko nang maliitin ng konti eh. Oo nga, Doon tayo nadadali eh. Pinakitaan na tayo kanina. Respect na umabot ng game 5. Kailangan lang talagang iwasan dito yung Vexana, I would say. Kasi yung pinaka-crowd control nila dito, yes, it is Kid X with the flicker, pero yung pampatagal, Vexana yun eh. Oo. Minsan kapag nahuli ka ng Tigreal, okay lang boy ka pa doon. Pero kapag nahuli ka na ng Tig, tas nabagsakan pa ng Vexana, tapos na ang storya doon. Yung mga sunod-sunod na crowd control, no? And for me, nakita na natin nung game number 3 and 4 na doon magaling ang Falcon Esports. So nararamdaman din yung Fnatic Onyx PH na okay, hindi natin kailangang magmadali, hindi natin kailangang bilisan itong laro na ito. Kasi kahit papano naman, pag umabot ng late game, medyo pabor pa rin sa atin ang magiging takbo nito. Yeah, sasakit si Benny, pero kasi may pang-abot naman sila eh. Tsaka sa totoo lang, ang isang Iritel ay kayang-kayang tunawin si Royal Mick pag pumasok na ng late game. Ito yung mapapatanong ka, bakit ganun yung bawas? Saan galing yung damage? Saan galing yung damage? Ang sagot doon ay ganun lang talaga ang Iritel. Kapag umabot ka na ng 4 or 5 items, especially once the ultimate is used as well, ay talagang mararamdaman mong bumabakat na kahit ikaw ay tank. Oo, isipin mo, yung heavy crossbow, meron ding additional na movement speed yun. Pero sabi nila, sige, unahin natin si Royal Milk. Pagamitin natin na Glorious Pathway! Oh my gosh, ang sakit nun. Pero ang dami nang na-burn kaagad doon, yung Revitalize at yung Glorious Pathway. So, maaari ang Fnatic Onyx PH. Simulan na kaagad nila itong laban na ito. Pero nagsimula ang Falcon Esports. Buhay pa rin naman, walang quad shadow. Itong si Dax, at ang liit ng buhay niya. At si Kirk ay magre-regen lang ng parang walang nangyari. And this is gonna be the first Lord of the game. Si Kid X ay nagbibigay ng vision para sa Falcon Esports. Si Dax ay makakapag-orange buff naman ng bagya at kailangan pa mag-reset doon ni Royal Milk. Ang naging magandang nangyari doon sa may bandang itaas kanina ay bukod sa na-burn yung Revitalize at pati na rin yung Glorious Pathway, ay natanggal din yung passive ng Elegant Gem. Hindi na sobrang kunat ng Hylos na ito, maliban na lang kung tumagal pa ng 30 segundos ang pagsasayaw around this Lord. Okay, nag-aantay lang si King Kong na may mag-react dun sa may bottom lane, okay? Alam na nila na si Benny ay nandun sa may bandang ibaba at Royal Milk ay namatay na kagad dito. 4v5 ang magiging laban habang si Kirk pinupuruhan niya dito si Kid X. Merong shadow kill ito si Dax pero hindi siya tutuloy kahit nakakabit yung quad shadow. At Fnatic Onyx Philippines, pagkakataon na nila kunin itong unang Lord. At yun na nga yung play na ginawa ng Fnatic Onyx Philippines. No, pilayan mo, tapos teka lang, quad shadow, nagamit na rin ng Ugi Shadow Kill. Ang tanong, makakastil ba dito si Dax? Wala, hindi nila hinampas yung Lord. Napatakas na nga rin itong si Dax at libreng Lord para sa kupunan ng Fnatic Onyx PH. Hindi nila hinampas yung Lord, men. Grabing disiplina yun. Parang nung sinabi nilang huwag nyo muna i-hit, lahat hindi tumingin. Lahat eh. Kumbaga nung sinabi nilang pikit muna, pikit lahat. At for Falcon Esports, medyo nakakainis yun kasi ibig sabihin nun yung communication ng Fnatic Onyx ay napaka-on point para sa Lord na yun. And with this 4K gold lead, ay pwede pa silang kumuha ng mga tore dito sa may bandang gitna. Medyo siguro optimistic nang sabihin na makaka-inhibitor turret tayo dito. Medyo malabo na makuha yan, pero maraming gold ang pwedeng makuha with this Lord push. Yun nga, inunahan na nila dun sa may top
top lane at maaari pang masundan dito sa may bottom. Nagsasama-sama na rin ang Falcon Esports dito sa may top lane. And let's see kung paano paggagalaw dito si Dax. Kasi for me, kapag yung early game ng Hayabusa hindi naging maganda, parang landslide yan pababa eh. Oo, and medyo mahirap din maghanap ng mga kills kapag umabot na ng late game na wala ka nang ma-burst with the Ugi Shadow Kill. Kumbaga parang select na lang yung mga pwede mo talagang patayin at yun na nga ang wave clear na nanggagaling sa Falcon Esports. Yan ang isa sa mga kalakasan nila. Bukod sa may Vexana ka, may Granger ka pa. Napaka-taas ng kanilang wave clear and poking. Pero si King Kong half HP, isang banat na lang and that's gonna be a shutdown. Benny takes the kill at mukhang isusunod pa nila dito si... Huli ang gems, huli ang mga microorganisms, no, ladies and gentlemen. King Kong ay namatay. Ba't talaga si Kidex? Okay, sige. Reflexes din kasi ng Fnatic Onyx. Reflex lang kasi, boss. Kid X nag-set sa 5, patay ang germs. Patay ang mga microorganisms, ang mga bacteria. Oh, wait lang Royal Mix, sumasalubong din. Si Kirk dito, actually si Super Prince, hindi lang nila namamalayat at hindi nila napapansin. Mahapdi na rin yung mga Void Crystal eh. Kumbaga parang chepi-chepi lang. Pitik-pitik lang eh. Papitik-pitik pero masakit. At ayun ang hindi Yun, pitik, no? boss. Hindi Yun, pa no? sapak yun, boss. Yun, no? Si Kenra nananapak na, boss. At napakasakit na niya. Ang hapdi na nito. Nakita ko kanina yung heavy crossbow. Yung pinakahuling duration na ata ng heavy crossbow, tinamaan ng isang pitik itong si PX7. Halos 70% yung nabawas dun sa kanyang buhay dahil nga dun sa criticals. Oo. Ay, grabe naman. Kakasabi mo Diba? palang burrito. Napakataas na nga po pala ng damage dealt dito ni Super Prince. Almost double of Kirk at saka nila PX7. Wow! Ito real talk lang. Ano yan? Nagap yung mid lane, boss. Oo nga eh. Iruin mo, kahit doble mo yung damage dealt ni PX7. May utang pa. May utang pa! Abonado pa! Yan na nga yung abono! Kidex ay namatay na kagad para sa kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. 10 seconds bago mabuhay yung next na Lord ng laban na ito. Ito na ang pagkakataon. Pwede mag-replenish mo ng mga buhay yung mga mabababa dito sa Fnatic Onyx Philippines. Ayaw nga pala si Brusco, isang meditate lang. Puno kagad buhay isang niya. meditate lang. Alam mo naman, pagka nabigyan mo ng espasyo, isang kali, day talagang babalik lang at babalik ang kanyang buhay. Around the 14-second cooldown ng that quicksand guard. Kaya naman isang reset lang talaga ang katapat. At parang ganun lang, Dax. Pinauwi na. Mahaba man ang kanyang pasensya, ay maikli lang ang kanyang buhay sa Lord Take na yon. Ang ikli na nun eh. And nakita natin kung gaano talaga yung kalakasan ng mga frontliners dito ng Fnatic Onyx Philippines. Ngayon, available na rin Malefic Roar, additional physical penetration para kay Kelra. Lalong hahapdi at sasakit ito at maghanda na yung mga makukunat sa harapan. Tsaka kakaiba. Usually Malefic Gun ang nakikita natin, but this time the Malefic Roar, ang pinaka-key difference po sa Malefic Gun at Malefic Roar ay mas mataas ang physical damage na nakukuha sa Malefic Roar. At bukod pa dyan ay nakakadagdag din ng damage sa Torre na wala na hindi nabibigay sa Malefic Gun. So far, for Fnatic Onyx Philippines, sagot naman na kasing attack speed eh. Nandyan naman na yan. At napakahaba na range ng Iritel, kaya damage na lang ang naging choice dito ni Kelra. Nako, ang daming problema dito ng Falcon Esports pero hindi pa rin imposible ito para sa kanila. Isang magandang implosion lang kasabay ng Eternal Guard. Yung maglinya lang, lahat ng mga skills na meron sila, maaari ito. Pero alam na ng Fnatic Onyx kung paano kukontrolin yan eh. Oo, at parang ganun lang ay may babagsak na inhibitor turret. Mid lane naman ang punterya. Ugi Shadow Kill na gamit para mag-clear ng mga minions. At mukhang si Kidex ay makakahuli lamang ng isa. Raging Starstorm dun sa likod, dalawang natamaan. Si Brusco dito ay namatay din. Pero pasok na si King Kong. Andito na si King Kong pero kailangan niyang umatras. Si Dax ay pumasok din pero wala siyang Shadow Kill. Tumatama na rin yung mga Death Sonata mula dito kay Benny. At ngayon ay kakalma muna ang Fnatic Onyx Philippines. Tagumpay dun sa may bandang itaas pero para sa Falcons Esports tagumpay din ang pagdepensa nila. Win-win yan, no? Medyo mas win lang para sa Fnatic Onyx. Yes, nakakuha ng inhibitor turret, pero isa lang. Yun yung maging problema. Again, for Falcon Esports, napakahirap talagang mag-wave clear, mag-push against a high wave clear composition such as this one. Si PX7 na may Deathly Grasp, at saka pati na rin yung Deathly Touch pala, yung kanyang passive kung saan pag pumutok yung isang minion, yung
Sabog na lahat. sabog na lahat. At pwede pang pabagalin via the glorious pathway. Tingnan niyo yung ginawa ni Dax doon. Pinag-usapan natin kanina na medyo mahirap nang humanap ng kill. Hindi na niya pinilit. Ginamit niya yung shadow kill para i-clear lahat ng minions sa mid ng napakabilis. Oo, yun na lang yung kanyang gagawin dito, no? Kasi lahat to, mga miyembro pa natin Iconic PH, may way para makatakas doon sa shadow kill at kaya na nga saluhin ni Brusco actually. 'Di ba? Is kanina nga ilang segundong duration ng shadow kill nasa kanya tapos nag-meditate lang siya bigla Oo. And, Quick hindi naman- Sunguard lang eh. Hindi naman nakaka-cancel ng shadow kill yung Quicksand Guard. At sa tingin ko naman with this Lord take, 18-minute Lord naman na ito talaga ang pinakakakailanganin ng Fnatic Onyx Philippines para tapusin ang larong ito. And for Falcon Esports, medyo makaka-def naman sila. Ang maganda dito para sa Myanmar ay yung pushing na wave o yung wave na wala silang inhibitor turret ay napakalapit din lang sa Lord. So medyo wala tayong advantage when it comes to the Lord dance. Oo, kailangan talagang kumontrol at yun yung plano din ng Fnatic Onyx Philippines pero may pinaplano ata si Kid X dito. Masyado siyang malalim. Pwede siyang hanapin dito ni Kirk kasi ito medyo masipag na bata to. Ayun, tinan mo, dinaanan yung pixel dun sa gitna, yan. yung new bush, dinaanan din yung long bush. At nakikita na ni Kid. Ay! Grabe naman! Grabe ka naman dun, friends! Oh my gosh! Grabe si Super Prince doon ngayon. Napap na yung immortality and yung implosion. Pero walang kasama si Kidex doon. Nilayo na siya. Falcon Esports. Andito na yung real world manipulation. Ngayon kailangan nilang umatras pero hindi makakatras dito si Royal Milk. Namatay na rin kagad. 3 na ang tumumba. Make it 4. Magiging 5 pa ba? Si Benny kailangan na kumapit sa kanyang base. At andito na yung pagsugod ng Super Family. 4 ang wala para sa Falcon Esports at mukhang endable na ang call ng Fnatic Onyx Philippines. I-deny na ba nila ang reverse sweep? Pero mukhang isang tore lamang kanilang makukuha. May minions pa naman. Nasa baba si King Kong. 15 seconds para kay Kid X, Benny! Ito na, tatapusin ang alam pa natin Onyx Philippines ang laban na ito at tuloy-tuloy ang Super Family sa Upper Bracket Finals. Game of 5! Nanalo pa ang Fnatic Onyx Philippines! Prinactice na nila ito sa MPL Philippines, umabot ng Game 7. Diba? Ngayon, pinaabot nila ng Game 5. At para sa Myanmar fans, all respect. Napakaganda ng naging serye doon. At kitang-kita na kahit ba medyo nandyan pa rin ang angas ni Brusco, ay may respeto yan sa kanilang naging kalaban dahil mahirap yung laban na yun. Oo, sobrang naging mahirap talaga at nasubukan din ang katatagan ng Super Family doon sa laban na yon. Again, huge props para sa Myanmar's representative sa Burmese Falcon na Falcon Esports. Napakatindi ng serye na Ang yun. tindi ng serye na yun. Alam mo, sobrang respeto ko ngayon para sa Falcon Esports. Halos lahat tayo bumoto dito ng 3-0 na isi-sweep lamang ito. In fact, sa totoo lang may ready kaming walis na nandito lang para ipakita sa inyo pag nawalis na. Pero grabe yung pinakita ng Falcon Esports. Sa pagkapanalo ng Onyx ay pupunta muna tayo sa panel para himayin ang Game 5 kasama si Hans at si Andy. Let's go, Onyx! Let's go! Oh my Let's go, gosh! Ayan, okay tayo sila. Ayan Okay na. tayo sila. Kita nyo yan? Kita nyo yan? It's Onyx time! Kahit wala akong relo, alam nyo anong oras na. Legit! Kuhanin mo nga yung yung kukuha ng BP. Grabe. Meron ba tayo nun? Ano ba yun? Upper bracket ba yun? Lower bracket? Alam mo, hindi ko alam, ang finals na yung naging series, sabi ko, alam mo, Upo ka na, pwede ka na umupo, pwede ka na umupo. sorry. Pwede ka na umupo. Pero Pwede guys, na ba? palakpakan Pwede. natin yung Falcon Esports. Ganda ang pinakita nila. Props sa kanila, men. Legit. Wala akong masabi. Maganda yung laro nila nung first two wins nila. Maganda rin naman yung laro nila kasi pinakaban nila tayo. Yeah. Pero yung... Wala eh. Ano ang masasabihin ko? Di ba? Kuha na ayun o. Lalapit na natin ang isang... Iyan. Okay, Lalapit okay. na natin One ang konti. step lang, one Kasi step. advance na tayo eh. Di ba? 2 series na lang ang kailangan nating ipanalo. Yes. Kung magtutuloy-tuloy tayo sa upper bracket. Oo, at nandito na tayo sa punto ng ating torneo na sure semi-final. Hindi pa. Ay, Mamaya. yung jeep. Next Gano'ng kalayo? series, next Gano'ng kalayo? series. Gano'ng Gano? kalayo? Oh, forward. Ito. So, Oh. nandito kasi tayo kanina. Ah. Tapos, One step.
Pagka, since nanalo na tayo, yun. Okay. Ano na, kasi pag ginano niya natin dito, finals na to. Oo. Tapos, Mamaya. finish line to eh. Ito yung Tama. finish line eh. So, dito, ito muna yung upper bracket. Since napasok na tayo ng... Hinihingal ako eh, kung nga muna Sige. magsalita. Okay, nandito na tayo sa punto ng torneo. Tapos ka na ba? Ay, hindi Okay pa. na, okay na ako. Go. Okay, nandito tayo sa punto ng torneo na malapit na nating maselyo ang M6. Ang OA ng malapit na maselyo. Pero last 2 series, bago makumpleto ang ating hometown, or hindi pa rin hometown, ang home run, kumbaga, Oo. nakakatuwang makita na what a fight for Falcon Esports na we were able to... Oh, sige. Upper bracket finals and have just secured top 4 this M6 World Championship. Ladies and gentlemen, give it up for Fnatic Onyx Philippines. So right now, I am with Brusco and Super Prince. First of all, guys, congratulations. An amazing run so far. How are you feeling? Sa match namin, parang mas madami kaming natutunan ngayong match, mga lesson na i-review mamaya. And excited rin kasi top 4 na kami. Okay, Brusco said they actually have a lot of homework to do later on. They have to go back to whatever mistakes they did just now so that they can continue improving, and they're also very happy because they're now in the top 4. Super Friends, how are you feeling? Okay lang din kasi first time din namin sa M-Series, tas parang palong-palong kayo maglaro. He said he feels good too. Despite being his first time in the M Series, he also feels happy that they're actually playing really well. Now, Brusco, can you take me back just now? What happened in that game against Falcon? Why was an almost reverse sweep happen? What happened? Siguro binigyan namin yung Bruno. Tapos nanalo kami. Akala namin goods lang Pero nung pinikulit nila, di pala kaya. Kaya din namin respeto yung Bruno talaga. I Natalo kami. see. So Brusco thinks it's all down to the Bruno. They gave it in the first time because they think that they could actually beat it. But I think, Benny's Bruno is really not something to be messed with, no? It's very scary. He's very good at it. So will you do it again? Will you give him Bruno again if you guys meet? Ban Bruno. Bad Bruno. Okay, now as we all know, Super Prince has been in Onyx for a long time, right? Fnatic Onyx. And you've been through multiple roster changes. How does it feel that your hard work is finally paying off? Unang-una po, masaya kasi na pag international stage, tapos yung hindi po sumuko yung Onyx sa akin. He said firstly, he's very happy because he managed to go into the international stage. And he's also very happy that Onyx did not give up on him. Okay, now for Super Friends as well, you got a new moniker. There's a title. People are calling you now the Monster Mage. Do you like this moniker? Gusto mo ba yung title na Monster Mage? Or di mo masyado bet? Honest opinion. Kahit ano. Anything? Anything's fine with you? But maybe you can tell me more. Do you like it or do you not like it? Okay rin. Okay, maganda. It's nice. Okay, now, in your opinion, who could give you a hard time in the mid lane? This M6. Rins. Rins? Why do you think Rins is gonna give you a hard time? Bakit? Kasi pag naka-script namin sila, sumasabay siya sa akin. Oh, so during screens, Rins can actually catch up to Super Friends. Now, this is going to be interesting. Now, Brusco, we all know that this is also your first time in the M Series, right? Are you nervous playing, actually? Hindi po parang excited na kasi excited pa po kami kasi kami yung magde-defend ng title ng Pilipinas. Oh, he said he's actually not nervous, but more towards excited. As they're the only Philippine representative left, they're very excited to defend the Philippines title. And you, Super Friends, are you nervous? No. No. What's your personal goal this M6, aside from winning champion? Finals MVP? Do you want to show the world you're the best mid laner? To be the best team. To be the best team. What about you? Personal goal? Parang tingin kami na sobrang lakas na team na mas malakas pa dun sa mga prime na mga All teams. all teams. He said his personal goal is to be the team that everybody looks up to, stronger than the previous champions. Okay, Brusco, come here. Okay, I want you to give you a really good answer, huh? The next match will decide who you guys will meet in the upper bracket finals. Do you want to meet RRQ Hoshi, your ex-team, or Team Liquid Indonesia, the team that you beat in the Swiss stage?
Gusto kong malaman talaga, RRQ eh. RRQ Hoshi, why? Nandun yun eh. Parang, kaya lang, may gusto lang akong patunayan He wants to prove something. What do you want to prove? na ako nga pala yung sinayang nila. Wow! You know what, KS, he just said, I want to prove that I am the player they actually wasted. Do you have any message to them before, if you would meet them in the upper bracket finals? Good luck lang kasi ano rin kami, parang brothers yung FNAP tsaka RRQ eh. Good luck bukas, sana manalo kayo. He said, good luck. We hope you win. Thank you very much to Brusco and Super Prince. Once again, congratulations on already securing top 4 this M6 World Championship. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this amazing best of 5 series up against Falcons. Akala ko kanina tapos na yung init. Kaya Sa totoo lang, pa-cool down na ako eh. Ako din eh. No, paano na eh? Okay na, pahupa na eh. Sabi ni Brusco. ako nga pala yung sinaing. Ako nga pala yung sinaing nyo. Yes. Eto na. Hapunan na bukas ba? Ay, hindi. Mamaya. Hindi. Kailan ba sila maglalaban? Bukas. Depende kung sino manalo ang RRQ. RRQ. Grabe. Alam mo, ang nakakatuwa doon ay for Super Friends, yung sinabi niya na first time niya sa world stage. So, sobrang gutom niya talaga. And nakikita natin yun sa performance ng ating Monster Mage. And nabanggit na nga niya na maganda naman daw. Maganda. Oh, maganda naman. Oh, okay naman. Kahit ano. Yan, may mga sagot ni Super Prince. Kaya nga natutuwa ako pag naririnig ko siya na nagsasabi ng more than 10 words Yes. sa interview. Oo. Yun yung parang symbol or like signal na Nag-enjoy siya. nag-enjoy talaga siya sa ginagawa niya. Kasi bihira siyang umiti, bihira siyang magsalita. 'Di ba? So pag nagsasalita talaga siya ng more than 10 words, tapos ngumingiti rin siya, alam mo na masayang-masaya talaga siya. Kasi nung nag-champion siya nung season 14, doon ko lang siya nakita na hindi matanggal yung ngiti niya sa katawan. Tapos sumisigaw siya noon. Sumisigaw talaga siya noon. So, paano na lang, di ba? What more being part of the international stage such as the M6 World Championship, di ba? Hindi mo talaga matatanggal yun sa kanya. Teka lang, nagbabakil yung lalamunan ko sa Okay sigaw lang. kanina. Pero yun, moving forward, nakita nyo na, silyado na ang Fnatic Onic Philippines dito sa upper bracket finals. We only need at least 2 series more para makuha ang M6 World Championship. Can you believe it? Isang best of 5 at isang best of 7. But I just have to say, man, Falcon Esports, they're dark horses for a reason. Yeah. Pinakaba nila ang sambayan ng Pilipino at nakita natin kung ano ang kaya nilang gawin at kung sino man ang makakaharap nito sa lower bracket, better luck. be prepared. And we wish you the best of luck. Oo. Ano talaga, it was one hell of a show. Aminin ko na I was at the edge of my seat when the game started. Ako wala na sa upuan ko eh. Oo nga eh. Tapos nakita natin kung ano yung ginawa ng Fnatic Onic Philippines and it all started in the draft. Ang ganda nung adjustment na ginawa ni Coach Wynat. Giving the Hylos, banning out the Bruno, and then pagpasok ng second phase ng draft, binan yung Phoveus, which I think has been very, parang yun yung parang nagpapahirap. Yan ang Royal Milk Special. Yeah, Royal Milk Special talaga. Phoveus, yung kanyang ginamit. And interestingly enough, for this game specifically, if I will name someone na super nakita kong nagpakitang gilas, I would say si Super Friends talaga. Agree. Grabe yung positioning niya. To think sa lahat po ng hindi nakapansin, flicker yung battle spell ni Super Friends against a Tig. Pero once lang siyang nahuli, wala pang follow-up nung nahuli siya. Kasi yun yung nakita niya sa bush, Oo. doon sa likod ng purple, yung Tigreal. And that performance coming from Super Prince really signifies as to why he is the Monster Mage. Of course, Kelra, very consistent. King Kong, ang ganda ng mga backline access ng dalawang heroes na to. And of course, the setup coming from Busco and Kirk. It just so happens na super untouchable ni Prince inside the mid lane na hindi siya
binabother ng kahit sinong miyembro ng Falcon. And I think that's what makes the entire lineup whole, na alam ng bawat isa kung sino yung target nila, alam kung ano yung responsibilidad na kaya nilang gawin. Na it happened na pagkalatag ni Super Friends ng real world manipulation, tsaka papasok si Kelra with a heavy crossbow, magde-dish out ng damage output in this head-to-head, we are able to see na yung performance ni Dax, yun naman yung expected mo of a Hayabusa. Meron siyang mga pick-offs na maganda, early kill against Kirk. Ay, hindi pala siya yung nakapatay, pero gets parang naka-assist siya. But towards the latter stages of the match, sinabi din to ni Uwomi at ni Burrito, mahihirapan na siyang humanap ng opening, especially considering na yung Irithel, the moment na nakita nung Irithel na may possibility na mag-quad shadow yung Hayabusa, mag-heavy crossbow siya palayo. So yun yung nakita natin na ipinamalas ni Kelra noong game na to. Both, almost all of the turtles and the lords ay nakuha din ni King Kong, na napasabi na nga yung ating makeup artist sa loob, sabi niya, alam mo, ang lakas pala talaga mag-secure ni King Kong ng lord. Oo, Kasi diba? grabe yung Shoutout kay MK at kay B-Boy. Yes. Salamat. Maraming salamat po sa pagpapaganda sa amin. Pero yun na nga, nandun na din tayo sa point na, again, kung sino yung mas aggressive team off the bat, sila yung nakakakuha ng panalo. For this specific game, nakita natin na na-regain ng Fnatic Onyx Philippines yung kanilang aggression na medyo nag-dwindle ng games number 3 and 4. Pero, kagaya ng sinasabi ko kanina, it all started in the draft. Banning out the Bruno, banning out the Phoveus, yun yung nag-secure ng pagkapanalo para sa Fnatic Onyx Philippines. And yung damage output kasi nila, never naman, I would say, sa lahat ng 5 games na nilaro nila, never silang nagkaroon ng game na kukulangin sila sa damage output. If any, ang nagiging tendency ay hindi kasi nalalabas yung full potential ng team. Yung lineup nila, kagaya nung nakita natin ng game number 1, di ba? Nabigla tayo, akalain natin, kukulangin sila ng damage output kasi naka-Bruno si Kelra, naka-Fredrin si King Kong, tapos naka-Faramis lang si Super Friends. But it just so happens na alam kasi nila kung kailan ma-activate. Kaya Yes, nga, sir. si Super Friends, ang ating MVP Yes, ng sir. laban, na sobrang pristine ng positioning niya, na nakikita natin nasa likod siya but at the same time nasa harap. Yung kagaya na sinabi mo kanina nung game 2, na si Super Friends mukhang alam na alam niya kung kailan siya nasa harapan, na mamamain niya lahat ng kalaban, tapos alam niya kung kailan siya hindi magpapakita at all. Tsaka isipin mo, ginawa na ng Falcon Esports yung trabaho nila by picking up the Hayabusa pretty quick to counter Super Friends. Yeah. And yet, wala siyang galos. That's like the safest way to say na itong hero na to, ito yung Dark Magician ko. Ito yung, ito yung, basta kung ano man yung may tao na protagonist, tapos yung best body nila, yun basically yung nangyari sa laban na to. And I'd like to also build up on the draft na na-mention din ni Andy Anara kanina. I feel like the very first start na curveball na binato ng Fnatic Onyx Philippines pagdating sa draft ay yung Joy. Yung Joy kasi yung ginagamit ni Daxen, like their 2 wins na nakuha nila kanina. So, a lot of Falcon Esports were probably expecting na, magsusuyo itong mga to. So, maybe we could just pick up the Joy again. Not knowing that the Joy could also be a possibility para gamitin nitong si King Kong. And then, the Eve was also there. Right after that, kumuha pa sila ng Khalid para kumpletos recados yung damage or yung sustain outputs nila. Kasi again, di ba, bakante naman yung show. But then they had a different strategy in mind, and then all of a sudden, yung mga nakasanayan nilang mga heroes na ginamit nila during the first 2 to 3 games ay hindi nila ginamit, kung saan, this separates them from a lot of the other teams. Kasi kung ikaw yung nananalong team, you would use the same hero that has been working for you. But Fnatic Onyx Philippines, they have been regarded as the dominating team in M6, and they keep surprising us, man. Talaga, alam mo, una sa lahat, nabigla ako na ganito yung naging performance coming from Falcon. And I'm sure nabigla din lahat ng mga nanonood sa atin dyan. Pero mas nabigla ako na mas kaya pa pala ng Fnatic Onyx itop yung game na already they're showing us. Yeah. Na parang,
kaya nilang i-reinvent yung mga sarili nila while the series is ongoing kasi nasipa sila, napatumba sila. Literal, nasipa sila nung Bruno. And in that regard, this team, I would say, is very scary kasi right now, kung ganito yung kaya nilang ipakita, what more sa mga susunod na stages? Well,